Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS pensyon, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita tungkol sa inyong December payment. Ang babalitang ito ay makakatulong sa inyo na maintindihan kung bakit may mga pagbabago sa inyong natanggap ngayong buwan at kung paano ninyo maaaring masulit ang bawat piso na dapat sa inyo. Maraming pensioners ang nagtataka ngayong linggo kung bakit ang kanilang natanggap na pensyon ay mas mataas kumpara sa nakaraang mga buwan, habang ang iba naman ay nag-aalala kung bakit parang kulang ang kanilang pera. Kaya huwag kayong mag-alala dahil ipapaliwanag ko sa inyo ng malinaw at simple ang lahat ng detalye para sa katulad ng pag-uusap natin sa kusina habang umiinom ng kape. Kailangan ninyong malaman ito dahil ang hindi pagkaintindi sa mga pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng pagkawala ng libu-libong piso sa loob ng susunod na 3 taon. At hindi ninyo naman gustong maganap yon, di ba? Ngayong Disyembre 2025, maraming SSS pensioners ang nakatanggap ng mas mataas na halaga kaysa sa dati at ito ay dahil sa 2 mahahalagang programa ng gobyerno na sabay-sabay na ipinatupad ngayong buwan. Una, natanggap ninyo ang inyong ika-13 buwan na pensyon na katumbas ng 1 buwan ng inyong regular monthly pension. At pangalawa, mayroon na ring automatic increase sa inyong monthly pension dahil sa Pension Reform Program na nagsimula noong Setyembre 2025. Kaya halimbawa, kung ang inyong average monthly pension bago ang increase ay mga 4,923 piso, ngayong December ay nakatanggap kayo ng 2 checks o deposits, ang inyong regular December pension na tumaas na hanggang mga 5,415 piso dahil sa 10% increase para sa retirement at disability pensioners at ang inyong ika-13 buwang pensyon na nasa parehong halaga. Ibig sabihin, kung idinadagdag natin ang lahat, maraming regular retirement pensioners ang nakatanggap ng halos 10,830 piso sa buwan na ito, na doble kaysa sa dati. At para sa mga may mas mataas na contribution history, maaaring umabot pa ito sa 14,600 piso o higit pa. Pero tandaan, hindi lahat ay parehong halaga dahil ang SSS pension ay nakabatay sa inyong average monthly salary credit at kung gaano katagal kayo nag-contribute sa SSS. Ang pension reform program na ito ay hindi one-time lang. Ito ay 3 taong programa na magtataas ng inyong pensyon kada September mula 2025 hanggang 2027. Para sa retirement at disability pensioners, tatatanggap kayo ng 10% increase bawat taon, kaya pagkatapos ng 3 taon, ang inyong pensyon ay tataas ng total na 33%. Kung survivor pensioner naman kayo, yung mga natatanggap ng pensyon dahil sa pagkamatay ng inyong asawa o magulang na miyembro ng SSS, ang increase ninyo ay 5% bawat taon o total na 16% pagkatapos ng 3 taon. Ito ay automatiko kaya hindi na kailangan mag-apply o pumunta sa SSS office, pero kailangan ninyong siguraduhin na updated ang inyong bank account details para walang delay sa pagdating ng inyong pera. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa payout schedule dahil maraming nagtanong kung kailan eksaktong dumating ang pera. Ang SSS ay gumagamit ng 2-batch system para sa pension distribution at ito ay nakabatay sa inyong date of contingency na siyang petsa kung kailan nagsimula ang inyong pension entitlement. Kung ang inyong date of contingency ay mula ika-1 hanggang ika-15 ng buwan, kayo ay nasa first batch at dapat nakatanggap na kayo ng inyong 13th month pension noong December 1, 2025. At ang inyong regular December pension ay dumating din ng mas maaga kaysa sa dati. Kung naman ang inyong date of contingency ay mula ika-16 hanggang ika-31,
kayo ay nasa second batch at nakatanggap ninyo ang inyong 13th month pension at regular December pension noong December 4, 2025. Ang mga payment na ito ay direktang na-credit sa inyong bank account through PisoNet kung kayo ay naka-enroll sa accredited banks o sa inyong UMID ATM card kung doon ninyo nakaset ang disbursement o sa cash payout outlets para sa mga hindi pa nakapag-enroll ng electronic payment method. Maraming pensioners ang hindi alam na may additional 1,000 piso monthly benefit pa silang natatanggap bukod sa kanilang computed pension amount. Ito ay automatic na naidagdag na simula Enero 1, 2017 para sa lahat ng retirement pensioners, kaya kung nakikita ninyo sa inyong pension statement, hindi yan error, yan ay legitimate additional benefit na deserve ninyo. Dagdag pa dyan, kung meron kayong qualified dependents na mga anak na wala pang 21 taong gulang at hindi pa nag-aasawa o may edad na higit sa 21 taon pero may permanent disability mula pagkabata, maaari kayong makatanggap ng additional dependents pension na katumbas ng 10% ng inyong monthly pension o 250 piso, alinman ang mas mataas para sa bawat qualified dependent hanggang maximum na 5. Ang mga benefits na ito ay madalas na nakakalimutan ng maraming pensioners, kaya siguruhing nakareport ang lahat ng inyong qualified dependents sa SSS para makatanggap kayo ng full amount na karapatan ninyo. Pero may mga bagay din kayong kailangang bantayan para hindi mabawasan ang inyong pensyon o para hindi kayo mahuli sa mga requirements. Una sa lahat, kung kayo ay bumalik sa trabaho pagkatapos ninyo mag-retire at magsimulang makatanggap ng pensyon, ang inyong pensyon ay temporarily suspended habang kayo ay employed. Pero mag-resume naman ito kapag tuluyan na kayong tumigil sa pagtatrabaho. Pangalawa, para sa mga pensioners na mahigit 80 taong gulang na, mayroon kayong kailangang isubmit na Annual Confirmation of Pensioner Status o ACOP para patunayan na kayo ay buhay pa at dapat pa ring makatanggap ng pensyon. Ang SSS ay nag-review ngayong 2025 ng kanilang guidelines para gawing mas madali ang prosesong ito at maaari na ngayong magpunta ang SSS personnel sa inyong bahay para sa home visit kung nahihirapan kayong pumunta sa office, lalo na kung may mobility issues kayo. Kaya kung kayo o ang inyong magulang ay kasama sa 157,473 pensioners na mahigit 80 taong gulang, siguraduhing nakikipag-coordinate kayo sa inyong nearest SSS branch para sa requirements na ito. Ang isa pang madalas na tanong ay kung paano ma-maximize ang inyong retirement income, lalo na kung malapit pa lang kayong mag-retire. Kung kayo ay 60 taong gulang at pwede na kayong mag-voluntary retirement, pero nagtutuloy pa rin kayo ng contributions, mas mataas ang magiging pension ninyo kung maghihintay kayo hanggang 65 taong gulang bago mag-claim dahil mas maraming contributions ang maiipon ninyo at mas mataas ang inyong average monthly salary credit. Halimbawa, kung ang inyong current MSC ay 20,000 piso, at kayo ay may 20 taon ng serbisyo, mas maganda ang computation ng pension ninyo kung magdagdag pa kayo ng 5 o 10 taon ng kontribusyon. Pero kung kailangan ninyo na ng pera ngayon at kayo ay qualified para sa advance pension option, maaari kayong kumuha ng 18 buwang halaga ng pensyon sa lump sum. Pero kailangan ninyong mabuting mag-isip tungkol dito dahil pagkatapos ninyong matanggap ang lump sum na yan, hindi na kayo makakatanggap ng regular monthly pension sa loob ng 18 buwan na yun. Para sa mga nag-aalala tungkol sa taxes, magandang balita na ang SSS pension ay generally hindi taxable income sa Pilipinas base sa current tax laws, kaya ang buong halaga ng inyong pension ay sa inyo talaga. Pero kung meron kayong ibang income sources tulad ng rental income o business income, dapat pa rin kayong mag-file ng tax return dahil ang combined income ninyo ay maaaring masubject sa income tax.
Ang isa pang importanteng bagay na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa Pension Booster Program ng SSS na dating tinatawag na WISP Plus na Voluntary Savings Scheme kung saan kayo ay maaaring mag-invest ng additional amount para sa higher retirement fund na may target interest rate na hanggang 7.2% at ang earnings ay tax-free pa. Kung mayroon pa kayong capacity na mag-invest at nais ninyong madagdagan ang inyong retirement income, ito ay isang magandang option na dapat ninyong pag-isipan. Kung napansin ninyong may discrepancy sa inyong natanggap na pension amount o kung mayroon kayong katanungan tungkol sa inyong specific case, mayroong ilang paraan para makipag-communicate kayo sa SSS. Una, maaari kayong mag-login sa inyong My SSS account through ang SSS website o mobile app para tingnan ang inyong contribution records, pension history, at payment details, at doon mismo kayo maaaring mag-update ng inyong disbursement account o personal information. Pangalawa, maaari kayong tumawag sa SSS Hotline 1455 para sa inquiries. Pero baka mahaba ang waiting time lalo na ngayong December kaya kailangan ninyo ng konting pasensya. Pangatlo, kung mas prefer ninyo ang face-to-face na pag-uusap, maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. Pero mag-book kayo ng appointment through My SSS para maiwasan ang mahaba na pila at siguruhing papayagan kayong pumasok. Kasi maraming branches ngayon ay strictly by appointment only lalo na para sa mga seniors para protektahan kayo. Mayroon ding mga common scams at fraudulent activities na target ang mga SSS pensioners, kaya kailangan ninyong maging alerto. Huwag kayong magtitiwala sa mga taong nangangako na makapagpapataas ng inyong pensyon kapalit ng bayad o sa mga text messages at emails na nagsasabing kailangan ninyong mag-update ng inyong information sa pamamagitan ng hindi official na websites o links. Ang SSS ay hindi kailanman hihinging i-share ninyo ang inyong password o OTP through text, call o email. Lahat ng official transactions ay dapat gawin sa SSS website na www.sss.gov.ph o sa authorized SSS offices lang. Kung may mga tumatawag sa inyo na nagsasabing kayo ay may pending case o may problema sa inyong account at hinihingi nilang magbayad kayo ng certain amount para maresolba, yan ay scam, kaya huwag kayong magbabayad at i-report ninyo agad sa SSS at sa mga authorities. Para sa mga may loans pa sa SSS, tulad ng salary loan o calamity loan, magandang balita rin na ang SSS ay bumaba na ang interest rate ng calamity loan mula 10% per annum, noon ay 7% na lang, ngayong 2025, at ang renewal ay pwede na after 6 na buwan instead na 1 taon. Kaya kung nasalanta kayo ng bagyo o ibang kalamidad at kailangan ninyo ng emergency funds, mas accessible at affordable na ngayon ang Calamity Loan Program. Kung mayroon naman kayong outstanding salary loan, ang interest ay 10% pa rin as of now, pero may plano ang SSS na bababain din ito soon, kaya abangan ninyo ang announcements. Ang importante, kung mayroon kayong unpaid loans, kailangan ninyong patuloy na magbayad kahit retired na kayo para hindi masuspend ang inyong pensyon dahil ang SSS ay may karapatang kaltas sa inyong monthly pension kung may unpaid loan balance kayo. Ang isa pang practical tip na dapat ninyong isaisip ay ang tungkol sa budgeting ng inyong pension lalo na ngayong may additional amount kayo from the 13th month pension at pension increase. Bago kayo gumasta ng malaki sa Pasko, siguraduhing nakalaanan ninyo ang pera para sa inyong essential expenses sa Enero tulad ng gamot, utilities, at groceries. Dahil ang susunod na regular pension ninyo ay darating na sa katapusan ng Enero, kaya meron kayong 1-month gap na kailangan ninyong planuhin. Maraming seniors ang nag-struggle sa Enero dahil ginastos nila ang lahat ng pera nila sa Disyembre para sa Pasko. Kaya huwag kayong magpapahuli at mag-set aside ng emergency fund para sa unang quarter ng 2026. Kung kayo ay nag-aalaga ng mga apo
o tumutulong sa mga anak ninyo financially, mabuti na pag-usapan ninyo ng maayos ang expectations at boundaries para hindi kayo maubos ng pera at may matitira pa para sa inyong sariling needs. Sa mga susunod na taon hanggang 2027, ang inyong pensyon ay patuloy na tataas kada Setyembre, kaya ang inyong average pension na 4,923 piso bago ang reform program ay magiging 6,548 piso pagkatapos ng third tranche of increase na 1,625 piso kada buwan o total additional na 41,145 piso sa loob ng 3 taon para sa average retirement pensioner. Ang increase na ito ay hindi kailangan ng additional contributions mula sa inyo. Ito ay tulong ng gobyerno para sa lahat ng pensioners at ito ay pondo na galing sa improved investment performance ng SSS at sa contribution rate increases na ipinatupad noong 2019 hanggang 2025. Ang SSS ay nag-assure sa lahat na ang fund ay financially sustainable pa rin kahit may pension increase at ang fund life ay bumaba lang ng konti from 2053 to 2049 pero ang target nila ay ibalik ito sa 2053 through coverage expansion at better collection efficiency. Para sa mga may asawa o legal dependents na maapektuhan pagkamatay ninyo, siguraduhing updated ang inyong beneficiary records sa SSS para walang problema sa pag-claim ng survivor pension o death benefits. Ang survivor pension ay equivalent to the regular monthly pension ng deceased member at ito ay matatanggap ng primary beneficiaries na spouse at legitimate children o kung wala, ng secondary beneficiaries na dependent parents. Ang benefit na ito ay lifelong para sa qualified beneficiaries, kaya napaka-importante na tama ang records ninyo. Kung may pagbabago sa inyong civil status o sa inyong dependents, kailangan ninyong i-update agad ito sa SSS through My SSS o sa SSS branch para hindi mahirapan ang inyong mga mahal sa buhay sa pag-claim ng benefits pagdating ng panahon. Sa pagtatapos, nais ko lang na ipaalala sa inyong lahat na ang SSS pension ay hindi lamang pera, ito ay resulta ng inyong decades of hard work at contributions at deserve ninyo na matanggap ang tamang halaga at treatment mula sa SSS. Kung may anumang problema o hindi makatarungang treatment na nararanasan ninyo, huwag kayong mag-atubiling magreklamo at humingi ng tulong. Mayroon kayong rights bilang pensioners at ang SSS ay obligado na magbigay ng mabuti at mabilis na serbisyo sa inyo. Ang December 2025 ay isang historic month para sa lahat ng SSS pensioners dahil ito ang first year ng pension reform program na magbibigay ng sustainable at predictable pension increases sa susunod na 3 taon. At kasama rin ang year-end bonus na 13th month pension na nakatulong sa maraming pamilya lalo na sa mga nasalanta ng mga bagyo at kalamidad ngayong taon. Tandaan, ang inyong financial security sa retirement ay dependent hindi lang sa SSS pension. Kaya kung meron pa kayong capacity, maghanap ng ibang sources ng income tulad ng small business, investments, o part-time work na hindi mag-suspend sa inyong pension. Maraming seniors ngayon ay nag-e-engage sa online selling, gardening business o pagtuturo sa mga bata na hindi lamang nagbibigay ng additional income kundi nag-keep din sa kanila na active at fulfilled. Ang importante, alagaan ninyo ang inyong kalusugan dahil ang medical expenses ay maaaring ubusin ang inyong pensyon, kaya mag-regular check-up, uminom ng maintenance medicines ninyo on time, at mag-exercise at kumain ng healthy food para manatiling malakas at masaya sa inyong golden years. Ang SSS pension increase na ito ay isang blessing, pero mas blessing pa rin kung meron kayong mahabang buhay na healthy para ma-enjoy ang fruits ng inyong labor
at makita ang inyong mga apo na lumalaki at umuunlad. Sana po ay nakatulong ang information na ito sa inyong pag-intindi ng inyong SSS benefits at kung paano ninyo ito maaaring ma-maximize para sa better retirement life. Kung nakatulong ang video na ito, paki-share sa inyong mga ka-senior, mga kaibigan at mga kamag-anak na pensioners din para silang lahat ay ma-inform sa latest updates. Mayroon pang maraming benefits at programs ang SSS na hindi alam ng karamihan. Kaya regular ninyong sinusubaybayan ang aming channel para sa mga updates at tips. Maraming salamat sa pakikinig, mag-ingat palagi at sana'y magkaroon kayo ng masayang Pasko at prosperous na bagong taon kasama ang inyong mga mahal sa buhay. God bless you all at sana'y patuloy na umunlad ang buhay ninyo sa kabila ng mga hamon ng retirement.